Kumusta? Halika't alamin natin ang isang napaka-interesanting kwento mula sa Biblia. Ito ay tungkol sa isang hari, isang mabigat na desisyon, at isang napakatapang na sugo ng Diyos. Alam nyo, minsan sa sobrang takot natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat. Pag-usapan natin ang isang hari na nasa ganyang-ganyang sitwasyon at tingnan natin kung ano ang nangyari. So dito na nagsisimula ang kwento natin. May isang bagong hari na ang pangalan ay Jeroboam. At itang si Jeroboam, meron siyang isang malaking problema na siya rin mismo ang gumawa. Okay, para maging fair, si Jeroboam ay isang matalino at magaling na pinuno. Pero may isang bagay siyang kulang, tiwala. Hindi siya nagtiwala na kayang protektahan ng Diyos ang bago niyang kaharian. Ano ba talaga ang kinatatakutan niya? Simple lang. Inisip niya, paano kung yung mga tao ko laging pumupunta sa Jerusalem para sumamba? Baka may isip nilang mas gusto nila yung dating hari. Yun ang takot niya. So, nandito siya ngayon sa isang sangandaan. Anong pipiliin niya? Susundin ba niya ang plano ng Diyos? Na sa Jerusalem lang dapat sumamba? O gagawa siya ng sarili niyang paraan, isang shortcut, kumbaga? At sa halip nga na magtiwala, nakaisip si Jeroboam ng isang mapanganib na plano. Akala niya, eto na ang solusyon sa lahat ng problema niya. Imaginin niyo to ha, binago niya lahat, nagtayo siya ng 2 bagong lugar para sa pagsamba. Gumawa siya ng 2 estatwa na gintong guya. At sinabi niya sa mga tao, eto na ang mga Diyos niyo. Pati mga pari at holiday, bago na rin. Talagang sinuway niyang utos ng Diyos na huwag gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Basically, ang sinasabi niya sa mga tao, wag na kayo magpapahirap pumunta sa Jerusalem, masyadong malayo. Dito na lang, mas madali. Isang paraan para tuluyan na nilang makalimutan ang tamang pagsamba sa Diyos. Pero syempre, walang nakakalusot sa Diyos. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa ni Jeroboam. At dahil dyan, hindi niya ito palalampasin ng walang babala. Isipin nyo, kasagsagan ng party, pinakaunang selebrasyon sa bagong altar sa Bethel at yung hari mismo ang nangunguna. Tapos, bigla na lang may sumulpot na isang tao ng Diyos na may dalang mensahe mula sa Panginoon. At hindi lang siya basta bumati. Sumigaw siya ng isang propesya, isang hula na may darating na hari sa hinaharap, si Josias. At wawasakin mismo i Josias ang peking altar na yon. At para patunayan na hindi ito biro, alam niyo kung anong nangyari? Right there and then, nabiyak yung altar sa gitna. Kumalat lahat ng abo. Isang instant na palatandaan mula sa Diyos na nangyari eksakto tulad ng sinabi ng sugo. Siyempre, uminit ang ulo ng hari. Sino ba namang hindi, di ba? Na istorbo yung malaki niyang party. Kaya ang utas niya, hulihin niyang taong yan. Pero heto ang twist. Nung itinuro niya ang sugo para ipahuli, bigla na lang nanigas at natuyo yung kamay niya. Hindi niya maibalik o magalaw. Sa sobrang takot, kinailangan pa niyang magmakaawa sa tao ng Diyos na ipanalangin siya para gumaling. Oh, pero akala nyo tapos na ang kwento? Hindi pa. Dahil yung matapang nating sugo, ngayon, siya naman ang may kakaharaping sariling pagsubok. Alam nyo, bago pa man siya umalis sa misyon niya, may 3 napakalinaw na utos ang Diyos sa kanya. Huwag kakain, huwag iinom, at dumaan sa ibang daan pa uwi. Simple at diretso, di ba? So, sa umpisa ang galing niya Tinanggihan niya yung alok ng hari. Pero habang pauwi, may nakasalubong siyang isang matandang propeta na nagsinungaling sa kanya. Sinabi na may anghel daw na nag-utos na pwede na siyang kumain. At ang masaklap, naniwala siya. Sinira niya ang direktang utos ng Diyos. At dahil sa pagsuway na yon, may isang mabigat at malungkot na consequence. Ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso sa Diyos ang kumpletong pagsunod. Hindi pwedeng bahagya lang. So, matapos ang lahat ng mga dramatikong pangyayari niyan, ano ba talaga ang mga aral na dapat nating tandaan mula sa kwentong ito? Well, si Jeroboam, hindi natuto. Kahit nakakita na ng nabiyak na altar at gumaling na kamay, pinatigas pa rin niya yung puso niya. At ang naging resulta? Sakuna. Para sa kanya, sa pamilya niya, at sa buong kaharian niya. Ang daming nating pwedeng matutunan dito, di ba? Una, ang takot kapag hindi natin isinuko sa Diyos ay pwedeng magdala sa atin sa maling desisyon. Pangalawa, walang shortcut sa plano ng Diyos na nagbubunga ng maganda. At pangatlo, kailangan nating maging matapang para sa tama pero kailangan din nating maging masunurin ng buo.
Kaya ito ang tanong na iniiwan ko sa inyo. Sa mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap sumunod, kaninong boses ba talaga ang pipiliin mong pakinggan? Isang bagay na mahalagang pag-isipan nating lahat.